Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Meta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about nasan ang hustisya dyan. So our concept is all about justice. So ang hustisya ay hindi lang gawain ng Diyos, ito ay kanyang pagkatao. Siya ay ganap na banal, ganap na tama at hindi kailanman lumilihis sa katarungan. So yung lahat ng maling ginawa, kilala man o hindi, ay may katumbas na pananagutan dahil ang hustisya ng Diyos ang nagsisiguro na ang kasamaan ay hindi makakalusot at ang kabutihan ay hindi nakakalimutan. Sa krus ni Jesus Christ, nakita natin ang pinakadakilang pagsasama ng hustisya at habag. Hinatulan ng Diyos ang kasalanan, ngunit sa halip na tayo ang magdusa, si Jesus ang umako ng parusa. Kaya't kung ikaw ay kay Kristo, hindi mo kailangan matakot sa hustisya ng Diyos dahil tinanggap na niya tayo para sa iyo. So our Bible readings for today is all about Psalm chapter 89 verse 14, ASND version. Ang katarungan at ang katwiran ang pundasyon ng inyong trono. Ang pag-ibig at katapatan ang namumuno sa iyong harapan. So ngayon taon tayo sa ating teaching. So yung first teaching is God justice prevails over injustices. So kahit tila walang hustisya sa mundo, hindi bulag ang Diyos. Lahat ng kasamaan ay may wakas at Diyos ang maghahatid ng tunay na hustisya. Second is God's justice punishes the wicked. So, walang kasalanang hindi nahatulan dahil ang mga hindi nagsisisi ay haharap sa matuwid na hatol ng Diyos. And last is God's justice passes over those in Christ. So, kay Jesus Christ, sa tupad ang hustisya ng Diyos, hindi niya binabaliwala ang kasalanan, pero inako niya ito para sa atin. Kaya't sa Kanya may kapatawaran at kaligtasan. So, ngayon down na tayo sa ating applications. Yung first application is speak up even when it requires sacrifice. So, dapat magsalita para sa tama kahit na mag-isa ka. Ang pananahimik ay minsang pakikiisa sa mali. Second is fight for fairness and justice at all times. So, bilang anak ng Diyos, tayo'y tinawag hindi lang upang manalangin, kundi upang lumaban para sa inaapi, maaapi, at biktima. And last is love without compromising justice. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi bulag sa mali, ito'y matapang sa pagtatama, matapat sa katotohanan at makatarungan sa pagkilos. So ngayon na tayo sa ating last part is our discussion, and our discussion talks about why should you speak up for what is right even when it requires sacrifice. So, para sa akin, dahil ang Diyos na mismo ang pinagmulan ng katarungan. So, kapag tayo ay tumahimik sa harap ng mali, itatanggap natin ang kasamaan bilang normal, ngunit kapag tayo ay nagsalita para sa tama, kahit masaktan, mawalan o maiwan, is nakakibahagi tayo sa kabanalan ng Diyos. Hindi man tayo palaging marinig ng mundo, ang Diyos ay laging nakikinig at siya ang magbibigay ng gantimpala sa atin. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil sa inyong hustisya na walang kinikilingan at walang palya. Tulungan mo po kaming maging tinig ng katwiran sa gitna ng kasinungalingan. Lord God, bigyan mo po kami ng lakas na magsalita, magmahal at kumilos ayon sa iyong katotohanan, kahit ito'y may kapalit. Gamitin mo po kami bilang mga tagapagtanggal ng naapi at mga tagapagdala ng iyong liwanag sa pangalan ni Jesus. Amen.